pananampalataya. Kasi minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang pinipeke ba natin, parang hindi natin masyadong binibigyan ng pansin yung sarili nating paglago, na maraming nasa church that they grow old but they don't grow up. No, parang meron silang artificial height na parang basta mahalaga sa kanila yung appearance of growth nandoon, pero yung authenticity ng paglago wala. Na kailangan nun nating ma-remind ang ating mga sarili na pwedeng mapeke natin ang paglago natin on the outside, pero si Lord alam niya ang nangyayari sa atin on the inside. Hindi porket bihis na bihis tayo, finesse na finesse tayo on the outside, hindi alam ng Lord ang mga struggle natin from within. Hindi porket hinahangaan tayo o nalagay tayo sa isang poster o nalagay tayo sa isang tarpaulin o billboard sa EDSA, ibig sabihin hindi alam ng Lord ang mga struggle na pinagdadaanan natin, sapagkat pwede nating i-fake ang edad natin, ang akto natin, ang pananalita natin, na it seems like parang we are old enough to ride this I'm old enough to drive, or I'm old enough to get married. Pero you may be old enough to drive or get married, pero you may not be mature enough to handle yung mga struggle na pinagdadaanan. And very important itong subject na ito sa akin, because sabi nga ng scripture, nalulugod at nag-glorify natin ang Panginoon kapag tayo ay nagbubunga. Na oo, may mga difficulty sa buhay natin, pero minsan inaalaw ng Lord na hindi tanggalin yung mga difficulty na yun, kasi gusto ng Lord na i-promote tayo. And minsan pag may mga struggle tayo, lagi nating binibintang sa kaawayan, may ginawa na naman ng kaaway para pigilan ako. And that is true. Minsan talaga pag sumusunod ka, may mga resistance mula sa kaaway para ikaw ay ihinto o hindi ihinto ka dun sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Pero hindi lahat ng difficulty is the enemy trying to stop you, because sometimes may mga difficulty na gusto ng Diyos na i-promote ka. Kasi ang pruning, it will increase your fruitfulness. Na mapapansin nyo minsan kapag ikaw ay nag-i-involve na sa Panginoon, tsaka ka magkakaroon ng struggle, mawawalan ka sa trabaho. Naranasan nyo ba yan? Lagay nyo nga po sa comment section. And by the way, kung kakarating nyo lang, welcome po sa inyo. Magtutulungan tayo ngayon na tapusin, or if not, tulungan nyo ako with this message kung anong mga inputs ninyo regarding sa binibigay ng Lord sa akin so far. So, minsan, binigay mo na yung sarili mo sa Panginoon, nagbigay ka na nga, katulad ng sinabi ng iba, pero parang nalugi ka pa rin sa negosyo mo. Because uncomfortable sa atin yung season of loss. Ayaw natin na nawawalan, ayaw natin na naka-cut off tayo, ayaw natin na may mga ginugupit ang Panginoon sa atin. Pero, kapag may ginupit ang Panginoon sa atin, it means growth, no? It means increase of fruitfulness. So, pasensya na kayo kung nire-recap ko sa inyo yung pinag-usapan para magkaroon kayo ng context dun sa bagay na pag-uusapan natin ngayon, na may mga pruning for promotion. Hindi tayo pinuprune o ginugupit ng Panginoon para may tanggalin sa atin, kundi pinuprune tayo ng Panginoon para iangat tayo, okay, sa promotion. Sabihin nyo nga sa chat, promotion. Amen? O shoutout ulit kay Thambol ni Vince, kay Kuya Obets, kay Ate Joy, no? Kasi ang pruning training yan, hindi yan punishment. Hindi porket may difficulty, punishment. Minsan may mga difficulty kasi training. Hindi lahat ng iniyakan natin punishment. May mga pag-iyak tayo na inalaw ng Lord para mapabuti tayo. Katulad ng injection. Kaya in-injectionan, hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka sa mas matinding kapahamakan. So kapag nagdi-desire tayo ng skyscraper destiny, kapag nagdi-desire tayo ng paglago, ng stretch, hindi pwedeng hindi ka masaktan. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng stretch mark. Binanggit ko nga kahapon. Na hindi pwedeng gusto mo lang yung promotion, hindi ka naman pumapasok. Gusto mo makagraduate, ayaw mo naman mag-aral. Yung mga ganyan. Na minsan talaga i-allow ng Lord na mangyari yun para mas ma-realize natin, no, na talagang may magandang plano ang Panginoon sa atin. Kasi syempre, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan bed of roses. No? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan yung parang naglingkod tayo ngayon, akala natin lahat na ng mangyayari sa buhay natin ay magiging okay, no? At kapag masaya tayo, indikasyon yun na nasa kalooban tayo ng Panginoon. Hindi porket masaya tayo, nasa loob tayo ng will ng Lord. Kasi hindi porket nahihirapan ka, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Na may mga bagay tayong gusto na hindi gusto ng Lord, and we have to accept that reality. No, naunawaan natin na kailangan nating mag-adapt, no, dun sa mga stages and mga season. Kung iaalaw ng Lord na ikaw ay dumaan sa ganitong pagkakataon, dumaan ka sa mga struggle, amen, kailangan mo magtiwala sa Panginoon. So dito na papasok ngayon
yung sinasabi kong nabanggit ko kahapon na parang sa aking pakiramdam, parang sa aking pakiramdam hanggang kagabi, iniisip ko hanggang kaninang umaga, patuloy na nire-reveal ang Lord sa akin na napilitan ako maglabas ng notebook at ng laptop para isulat yung lahat ng nire-reveal ng Lord sa akin personally, because may nabanggit ako yesterday na sabi ko nga, what if may mga pinagdadaanan tayo sa buhay natin na akala nating season, pero ang totoo cycle pala. And I don't want to magnify this subject bigger than it is, kasi yung konsepto naman ito hindi na bago. Luma na yan, no? Luma na yan na posibleng inaakala natin na yung mga season of difficulty, season lang. Na parang after 20 years of being in a season of difficulty, sabi mo, Lord, kailan ba matatapos? Pero what if hindi talaga siya matatapos kung hindi mo gugustuhin tapusin? Kasi nga hindi siya season, kundi cycle siya, pattern siya sa buhay natin. And kanina, parang ini-impress ba ng Lord sa akin na I think this message deserves sabihin na nating hiwalay, no? Because we have to unpack that reality. Kasi yesterday, dinaanan lang natin, no? Pero today, gusto ko lang siyang i-unpack ng konti para mas maunawaan natin yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. And siguro yung gusto ko ring i-explain na maaaring hindi ko na-explain at nabigyan ng justice, ano? Doon. Kasi ganito, may mga bagay sa buhay natin ng mga patterns, no? May mga good pattern, may mga bad pattern, may mga unhealthy cycle, may mga healthy cycle. Ang kaibahan lang, yung pattern kasi pwedeng maulit yan, no? Pwede mong kopyahin yan over and over again, no? Lahat tayo may mga posibleng meron kang behavioral pattern, no? Meron kang reaction pattern. Yung ano ba, pag nagulat ka, napapamura ka. Biro lang. Okay, may mga reaction pattern, may mga thinking pattern tayo. Okay, narinig niyo ba ako maayos? Sana, no? Narinig niyo ako maayos, no? May mga thinking pattern tayo, yung paraan ng pag-iisip natin, na kapag itong pattern na to, okay, ay hindi nasunod. Let's say, ang pattern is 2, 4, 6, 8 at hindi yun yung naging 2, 4, 6, 7, ang tawag natin doon disorder, no? Kasi hindi ka sumunod doon sa pattern. So, para ka nagkakaroon ng disorder. Kung maganda ang plano ng Panginoon sa atin, hindi po pwede na meron tayong unhealthy patterns, kasi hindi yan makakatulong para makapag-soar high tayo o talagang tumaas yung lipad natin. Kasi katulad ng eagle, 'di ba? Ang eagle, komportable yan sa high altitude. Komportable yan sa mataas na lugar, no? Kaya nga ang mga eagle, 'di ba? Kala mo kaibigan ko talaga eagle, no? Pag makapag-describe ako, no? Okay, yung mga eagle talaga, sabi nga nila, no, sumasalubong talaga yan sa sa bagyo. At kapag ikaw ay eagle na nasa taas, meron kang perspective, no? And tayo ganun din. In fact, may binabasa nga ako article a few days ago, sabi doon parang ang mga eagle, meron silang nest din, katulad ng ibang ibon, pero yung mga nest nila nasa matataas na lugar. Okay? Pero kahit na nasa taas na lugar yun, at sila'y nagkaanak, ano ba tawag sa anak ng eagle? Gold eagle joke. Ano ano ba ang tawag sa anak ng eagle? Eaglet ba? I don't know kung eaglet tawag nila doon, di ba? Sige, tawagin na natin eaglet. Lagay niyo sa chat kung tama o mali ako, ha. Okay, yung eaglet, no, ay lumipad o umalis. Kailangan yung eaglet para ma-maximize niya yung potential niya. Kahit eaglet pa siya, kailangan umalis siya dun sa nest, no? Hindi kasi po pwede na lagi, 'di ba? Sa una, 'di ba? Yung mga ibon, talagang dinadala ng pagkain niya ng nanay ng inahe o ng anak ng nanay nila. Pero hindi naman po pwedeng lagi kang nandoon, kasi hindi tayo dinesign para magstay sa nest natin. Kailangan tayong lumabas dun sa nest natin. Amen? Kaya dun pumapasok na yung thought na para bagang nilalagay ng Lord sa akin, what if may mga bagay na iniisip nating season sa buhay natin, pero sa totoo lang cycle pala, na minsan nire-rebuke natin yung dapat na nire-repent natin, no? Lagi nating sinasabi, I rebuke this season of ganito, I rebuke this season of ganyan, na posibleng hindi siya season, na hindi siya maaalis by rebuking, kasi ang season, kusang aalis yan, Correct? Di ba? Ang mga season, halimbawa season of winter, kusang natatapos yan. Hindi mo yan, kapag season of winter, hindi mo pwedeng palayasin yan. At sabi mo, lamig na ako, lumayas ka. Hindi, ang season of winter, you have to wait until it's finished. No, a season of summer, para makarelate tayo, kasi tayo summer at rainy season lang. A season of summer, kahit init na ka na at pawis ka na,
Hindi po pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na iinitan na ako, pwede bang lumayas ka na at pumunta na at dumating na yung rainy season. Hindi tayo nagpipili. So sometimes may mga buhay sa atin, napapansin nyo, may mga buhay sa buhay na, may mga bagay. Sorry. May mga bagay sa buhay natin, pasensya na kayo. Sabi ko nga sa inyo, raw ito because I'm still processing, in my head, what the depth of this, because actually this thought can be a series, can be a sermon series. So I don't know where God wants to take us. Pero the point being is that yung season, tulad ng season of raining, di ba? Hindi mo pwedeng madaliin, hindi mo rin pwedeng paalisin kagad. So minsan may mga parts sa buhay natin, may mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin nating rebuke, hindi umaalis. Tama ba mga kapatid? Kasi kung season mo, hindi talaga aalis yan. Pero kapag yung parang tinawag mong season, nasa yun na for 20 years, I don't think it's still a season. I think ko hindi na season yan. No? Di ba? Kahit nga season of sickness o season of, albaw sa atin, flu season. Hindi buong taon flu season. Kasi kapag buong taon flu season, problema siya. Hindi, di ba? Tulad sa atin, may rainy season ng tag-ulan. Kung buong taon tag-ulan, hindi normal yun sa natin, sa bansa natin. So, yung season, di ba? Pansinin niyo ang kaiba ng season at cycle. I was thinking about this earlier. Tulungan niyo ako sa chat para alam niyo para mas maging rich pa yung message natin kapag di ko alam kung kailan to ita-topic, di ko alam kung saan natin to sisingit. Pero just help me out so that maybe through our online interaction, do you call it interaction matulungan ko kayo at makatulong kayo sa akin at matulungan tayo ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante, di ba? Right? Okay, so yung season, natatapos siya. So ibig sabihin ang season na may measure mo. Halimbawa tayo, pag April and May, season ng yun? Summer. Pag yung init, umabot ng December, galit ka Sabi mo, grabe, December na, init pa. Bakit? Tapos na dapat yung season Tama? Tapos na yung season, nagmamagaling pa yung init. Panahon na to ng lamig Bumili na ako ng jacket nag-ukay-ukay ako ng tig 50 jacket, tapos hindi ko masuot kasi ang init. So nagagalit ka pag nag-o-overstay yung season kasi ang season usually, andyan pa ba kayo? Okay? Okay? Sabi ni Ron, ang season changes, ang cycle remains. Agree ako diyan. I will unpack that later on. Kasi 'di ba ang season pwede mo siyang i-measure pwede siyang matapos. Kumbaga ang season, it will automatically end in time. At ang kagandahan sa season, you can anticipate the season. 'Di ba? Ang season pwede mo halimbawa, birth and death season, planting and harvest season. Okay? Summer season, na-anticipate mo, magsa-summer na, maghanda ka na ng sando, o maghanda ka na ng ganito. 'Di ba? Kung ikaw ay pupunta sa isang bansa, tulad ngayon, punta ka ng Japan o ng Canada, hindi mo pwedeng dalhin yung damit na sinusuot mo dito sa Pilipinas na naka-t-shirt ka lang. Kailangan diyan patong-patong ang mga jacket mo because you have to adjust, to the season. So makikita mo sa internet, ano bang season diyan ngayon sa Japan? Ano bang season ngayon diyan sa Canada? So na-anticipate mo siya. Hindi siya yung basta-basta, ewan ko kung nangyayari sa ibang bansa to, pero di ba pag season talaga ng winter, hindi kinabukasan, tuyot na tuyot yan at dry na dry, pwedeng may gradual changes, pero na-anticipate mo siya kasi unti-unti siyang pumapasok, unti-unti din siyang nawawala. Now, itong kaibahan ng season tsaka cycle na napansin ko. Kasi nga, so ang subject na pinag-uusapan natin is, sa mga bagong dating lang, shout out po sa inyo, hello po sa inyo. I've talked about the message yesterday about what will you do when God removes something in your life, and in some ways slip that idea na paano kung may mga bagay na akala mong season sa buhay mo pero ang totoo cycle pala. So yun yung ina-unpack ko ngayon, para mas mabigyan natin ng konting hustisya at mabigyan natin ng konting explanation, kasi minsan pag binanggit mo lang siya as ganyan, parang mahirap na may mga bagay sa buhay nating nire-rebuke natin pero ang totoo dapat yan inire-repent. So ito ang kaibahan ng season tsaka ng cycle. Tama si Ron. Ang sabi ni Ron, yung season nagbabago, yung cycle nananatili. Agree ako dyan. Kasi nga ang season anticipated. Tayo, we are commanded in a way, kahit hindi tayo kinuman, we have to live within the season. Okay? We have to prepare for the season. We have to adapt for the season. We have to get used of the season. Everybody say get used. Okay? Sa season, you have to get used of it. Sa cycle, you have to get out of it.
Pag mali yung cycle, hindi mo pwedeng makasanayan. Kasi what was supposed to be what used to be the season of your life will become a cycle of your life kapag hindi ka lumabas. So yun yung problema. Hindi ka lumabas kasi akala mo season pa. Pero ang totoo, cycle na pala. Kasi ang season, hindi mo mahihinto. Okay? You cannot stop season from happening. Correct me if I'm wrong with this thought. You cannot stop seasons from happening, but you can stop cycles from happening. No? Hindi mo mapapahinto ang season kung kailan siya darating. Minsan konting late, minsan konting advance, pero matatapos yan. Pero yung cycle, pwede mong ihinto. Amen? And when I say cycle, syempre, ang pinag-uusapan natin, yung mga bad cycle. Kasi sabi ko nga kanina, may mga healthy cycle, may mga bad cycle. Ang mga healthy cycle nakakatulong, ang mga bad cycle nakakasama. So pagdating sa similarities, syempre, ang season at cycle, parehong may change yan, may pagbabago yan. Nabanggit na rin natin kanina yan. So unfortunately, many Christians are still struggling with this idea, Lord, kailan mo ba tatapusin yung season na ito? Yung bang hirap na hirap ka na sa buhay. Lord, tanggalin mo na yung season. Lord, tanggalin mo na yung season. Pero sabi naman ng Lord, hindi, wag mo akong antayin. Ikaw ang dapat magdesisyon to get out of that cycle. Hindi na siya season eh. Cycle na siya sa buhay mo na kailangan mong lumaya. Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin namalayan? Okay, I don't want you to miss this. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin agad namalayan. Teka lang, paano ako napunta dito? Di ba? Hindi season yun. Cycle yun. Di ba? Kasi tayo may mga physical and spiritual cycles tayo. Again, may bad and good cycles. Pero may mga pagkakataon na paano ako nabaon ng ganito? Paano ako napunta sa ganito? Anong tawag dun? Diba? Cycle. Hindi yun season. No, may mga season of difficulty, may mga cycle of difficulty. Kasi pwedeng nakasanayan natin. Let me repeat. Hindi tayo inutusan ng Lord to get used of the cycle. We have to get used of the season. But we have to get out of the cycle. Magkaiba po yun. Amen? So, we will wait for the season to end. Pero yung cycle, kailangan lumabas ka. Kailangan lumaya ka. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Amen? Kasi gusto ng Lord maging malaya tayo. O again, hindi ka lalago pag hindi ka malaya. Gusto ng Lord lumaya tayo. At ang freedom na ino-offer ng Panginoon, may responsibility kasama yan. Responsibility is one thing to be free. It's another thing to keep that freedom. No, kasi una, yung freedom natin as a Christian, binigay na ng Lord sa atin yan 2,000 years ago when He died on the cross for our sin. Correct? Di ba? Si Jesus namatay na para sa kapakanan nating lahat. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dumanak ang kanyang dugo. Naghirap siya, namatay siya, nilibing at muling nabuhay para ihatid ang freedom. Okay? Which goes to show that freedom is not cheap. It's free, but it's not cheap. Free nating nakuha, pero hindi cheap. Unfortunately, maraming Christians pa rin hanggang ngayon saved but bound. Posibleng ligtas, pero marami paling mga bagay na tumatali sa kanila na inaakala nilang season. Kaya hindi lumalaya eh, kasi akala mo season eh. Pero ang totoo, cycle pala. Amen lang kayo dyan ha? Andyan pa ba kayo? Okay, buhay pa. Okay, good. Amen? Amen? Akala mo, asan na ba tayo? Akala mo season, pero cycle pala. Okay, tignan nyo to. I was reading the book of Genesis kanina. Sabi lang na, parang in-impress lang ni Lord sa akin na tignan mo yung nangyari sa mga Israelites, no? Kung paano sila naalipin. Kasi parang may lesson dyan eh. Kasi hindi naman sila originally alipin eh. Di ba? Malaya sila eh. Di ba? Under their own, alam mo yun, parang nagkaroon lang ng taggutom eh. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng need. So, nung nagkaroon ng taggutom, si Joseph, na nandun sa Egypt at that time, di ba? Siya yung parang ginamit ng Lord na in essence, deliverer eh. Kasi siya yung nagligtas sa nation of Israel sa taggutom. Kasi parang in essence, buong mundo o known world at that point, buong known world at that point ay may famine na severe. Wala silang makain. Saan ang pagkain ngayon meron? Sa Egypt. So, ginawa ng mga Israelites, pumunta sila ngayon doon sa Egypt. Nagpakilala ngayon si Joseph, syempre kababayan niya, hindi lang kababayan, kamag-anak niya, pinatuloy ngayon ng mga Egyptian dahil malakas si Joseph. Influential si Joseph,
Kaya, kumbaga, parang okay, dahil impluwensya si Joseph, tinanggap ngayon yung buong bansa. O, dito na nagkaroon ng problema. Hindi ko sinasabing problema yun kasi salvation ng Lord sa kanila yun eh. Pagliligtas ng Panginoon yun sa kanila sa kamatayan. Okay? Ang kagandahan pa nito, dahil si Joseph ay second in command, parang vice president yan eh, nung Egypt at that time. Talagang hindi nga nakilala na ng mga kapatid niya siguro dahil sa eyeliner, kasi Egyptian, di ba? May eyeliner. Ang kapal siguro ng eyeliner and all, no? Biro lang. Okay? Di nakilala. Talagang pre-nomote eh. Ang ganda ng favor ng Lord sa kanya, from pit to palace, talagang pre-nomote sila ng Panginoon. So tapos, yung pala, ang purpose ng Lord, sabi nga ni Joseph, you meant it for harm, but God intended it for good. Yung pala ang purpose ng Lord, para iligtas sila dun sa severe na tagutom. At dahil si Joseph ay vice president ng Egypt, yung favor kay Joseph, namana ng buong nation of Israel. Namana ng kanyang kamag-anak, rather. So ngayon, ang mga Israelites, free living pa rin ha. Hindi sila alipin dito. Malaya pa rin sila. At hindi lang sila malaya, favored sila. Kasi may prosperity sila, may abundance sila. Pinatira sila sa Goshen, kung maalala ninyo. Yung Goshen at that time, parang ano yan, napakayam. Kumbaga pagka diyan ka tumira, parang ano ba yan? Forbes Park eh. Okay, so may sarili silang bahay, may sarili silang property. Hindi ka alipin nun kasi may sarili kang property, no? May sarili kang bahay. So in essence, look at this. Tignan niyo yung turn of events. No, na yung season naging cycle. Okay? Niligtas sila ng Egypt. Okay? Pinakain sila ng Egypt. Binigyan sila ng pagkain through Joseph. Correct? Okay? Pero, tignan nyo to. I don't know ha? Pero parang sa pagkakabasa ko kanina, hindi sinabi ng Lord na manatili sila sa Egypt forever. Okay? Pinapunta siguro sila doon for a season of famine, but they were never meant to stay there. Isn't it? So parang in essence ha, they had an opportunity to return sa kanilang bansa, but they chose to stay. Bakit? Kasi sa Goshen, libre lahat. Tignan nyo to ha. Libre, yun yung naging yun yung naging package. Libre, pero yung libre umalipin sa kanila in the end eh. No? We all know the story. Kaya ingat kayo sa mga free items. Kasi yung free, hindi lahat ng free naghahatid ng freedom. May mga free na naghahatid ng bandage. Palagay niyo, is this a good message? I think so. Talagang parang dinidil na. Okay. So, ibig sabihin yung Goshen, they have a lot of free items, di ba? Pinakain sila, pinatira sila, may sarili silang properties and all of that. So, tignan nyo to. And then years later, namatay si Joseph, nagkaroon ng bagong government. No? Hindi kilala nitong bagong government o ng bagong pharaoh, itong si Joseph. So, dahil nandun pa rin ang mga Israelites, siguro lang ha, ayoko namang lalo yung mga bashers ko yun, sabihin na naman dinadagdagan natin ang Bible. Hindi ko dinadagdagan. Meron lang tayong, kumbaga, based on the context clues, mga assumption na posibleng nangyari. Na posible na dahil libre yung pagkain, siguro nagstay sila doon. O posibleng na prolong din siguro talaga yung season of famine. Kasi di ba kaya sila nandun dahil season of famine. Pero ano nangyari? Imbis na dapat manatili silang malaya, inalipin sila ngayon ng mga Egyptians. So ano nangyari? What used to feed them, enslaved them. Yung Egypt na nagpakain sa kanila, yun din ang umalipin sa kanila. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, hindi porket pinapakain ka, walang balak alipinin ka. Kaya nga di ba si Satan, ang ina-advertise niyan, kasiyahan. Pero ang ending, kamatayan. Kasi nga, papaligayahin ka. This is a good picture mga kapatid of what Satan's tactic is. Napapainan ka niya no? Kung ano yung gusto mo, kung ano yung kailangan mo, magugulat ka na lang, no? Ano lang to? Tignan nyo. Kasi lahat ng addiction nagsimula sa ano yan eh. I need this. Kailangan ko to ngayon. Baka isa lang, pang stress reliever lang. Kailangan ko ito, biological needs ko ito. Di ba? May mga ganyan tayo, no? Kailangan ko ito. Pero yung kailangan ko, pag naging addiction, nagiging gusto ko na eh. No? Parang inano mo lang no na kailangan season lang to. Parang unjustified need, di ba? Parang kailangan ko to, pero ang totoo, nakasanayan mo na addict ka na ngayon. Siguro dahil nakasanayan, tignan nyo to ha, siguro dahil nakasanayan na nila sa Egypt,
Again, this is a raw message siya, kaya pagpasensyahan nyo na kung may mga flaws pa ito. Pero siguro nakasanayan nila nakasanayan na ng mga Israelite yung Egypt na hindi nila napansin na inaalipin na pala sila. Hindi nila napansin yung unti-unting pagbabakod sa kanila ng Egypt. Di ba nangyayari sa atin yan minsan? Unti-unti ka ng binabakuran, hindi mo pa namamalayan. Yan, lagay nyo nga sa chat, unti-unti ka ng binabakuran, hindi mo pa namamalayan. No? Oo, nangyayari yan eh. Kasi nga, nakasanayan na nila yung Egypt, hindi nila napansin, inaalipin na pala sila. Hindi nila napapansin na unti-unti na naglalagay ng hollow blocks para sila'y alipinin. Amen? At kung may mga stronghold, tandaan nyo to, kung may mga stronghold na nilalagay si Satan, madalas hindi natin napapansin yan because we are enjoying eating inside. Yung season, naging cycle na, hindi mo na malayan. Okay? Naging unhealthy cycle, naging vicious, naging unproductive yung cycle. Kaya dapat, supposedly, season lang, naging cycle na. May narinig ako istorya kanina, syempre theologically malamang incorrecto, no? Pero para mas maunawaan nyo, let me try to remember, no? Na parang ganito, na parang sa isang desert daw, no, merong hinati daw yung isang desyerto na lugar ni Lord tsaka lugar ni Satan, no? Naglagay sila ngayon ng bakuran, no, sa gitna. So hinati nila ngayon sa dalawa, dito yung kay Lord, dito yung kay Satan. Ngayon may isang tao, pinapapili ngayon siya. Saan ka ngayon pupunta? Nakatungtong siya ngayon sa sa bakod. Nakatungtong siya sa bakod. Saan ka ngayon pupunta? Sa side ba ni Lord o sa side ba ni Satan? Di ko alam kung narinig niyo na tong story na to. Hindi siya makapag-decide. Hanggang sa yun palang yung pamimili, may hangganan lang. May hangganan lang. So umalis na sila Lord. Sabi ko nga sa inyo theologically incorrect pero you will get the idea. Umalis na si Lord. Tapos sila Satan, umalis na rin, naiwan ngayon tong isang taong ito na nasa bakod, nakaupo lang siya. Kasi nga, hindi siya makapili eh. Di ba marami tayong ganyan, no? Pinapapili ka, hindi ka makapili. Kaya nandun ka lang sa fence. Nandun ka lang sa bakod. Maya-maya, pag alis ni Satan tsaka ni Lord, bumalik si Satan. Sabi niya, oli ka na. Sumama ka na sa akin. Sabi ngayon ng taong ito, hindi ako sasama sa iyo. Hindi nga ako makapili. Gusto ko si Lord, pero gusto ko rin yung kasiyahan eh. Sabi ng Lord, sabi ni Satan sa kanya, wala kang magagawa kasi yung bakura na yan, akin yan. Agree? Amen? Kaya nga naglagay si Lord ng boundary dahil sa kasalanan. Kakagawa ni Satan yun. So kung nakatungtong ka sa bakod at di ka makapili, kay Satan yan. Parang ganun yung, in essence, ganun yung sinasabi ng story. Make sense? Di ko alam kung nag-guess niyo. Amen. Lagay nyo nga sa chat, I got it. Nag-gets nyo. Kung nag-gets nyo, lagay nyo, I got it. Bakit? Madalas tayo nadidistract ng kaligayahan. We are distracted with the fun. And we never notice the fence. Nilalagyan ka na ng fence. Kasi masayang-masaya ka, nilagyan ka na ng fence, hindi mo pa namamalayan. Kala mo nasa season ka ng fun, season ng kalayaan, season na, yung mga Israelites siguro, di ba, they had the choice to go back nung natapos na yung famine, but they stayed, di ba? Kasi nga lahat free items, pero hindi lahat ng free items, nakakapagpalaya. May mga free items na ipinapain sa'yo para ikaw ay alipinin. At nung time na yun, nung gusto na sigurong magtumakas ng mga Israelite, it's now too late. Amen? Inalipin sila ng desire nila o in essence, pangangailangan nila for free items. So yung free, capital F-R-E-E, tignan nyo yung, I hope you see what I'm trying to do here. Yung free items ang umalipin sa kanila. Amen? At yung supposedly, pinagtrabaho sila sa mga Egypt, di ba? Supposedly siguro, a season of working, I don't know kung paano yun nagsimula. Siguro, sinasabi ng mga Israelites, sige na, okay lang to, sige, para na lang kapalit ng ginagawa ng Egypt na pagpapakain sa atin, magtrabaho tayo para sa kanila. So yung season of working for the Egyptians became a cycle and slavery that went through 400 years. So hindi na yan season, cycle na yan. Amen? That's what I'm trying to tell you mga kapatid, na hindi po porket dumadaan ka sa difficulty season, may mga difficulty na pwedeng cycle, consequences of our choices. Di ba? Minsan natatawa nga ako kasi lahat na lang ng mga mali sa buhay natin, isinisisi natin kay Satan. O ba't ka nagkaganyan? Si Satan kasi.
O ba't ka nagkasakit? Si Satan kasi. O ba't gagaganyan ng si Satan kasi. Totoo, may mga ginagawa si Satan talaga. May mga spiritual resistance talaga. Pero karamihan ng difficulty natin, consequences yan ng mga choices natin. Tignan nyo yung mga Israelites, di ba? Nung sila'y na-trap na, nung sila'y naalipin na, the only way, tignan nyo, the only way for freedom right now is to have a deliverer. Sino yung ginamit na deliverer? Wala na si Joseph eh. Sino ginamit? Si Moses. And I believe kung tayo man ay natrap no, sa cycle of pain, difficulty, lack, sickness, posibleng cycle yan eh. Marami mga cycle sa atin ng emotional breakdowns, and cycle of depression, and cycle of fear and anxiety. Season of anxiety lang to. Pero 5 years of anxiety is not a season. Amen. We always feel anxious sometimes. Nakakaranas tayo ng anxiety. Pero kapag you live with anxiety, it's a bandage already. Hindi na season yan. No? Cycle na yan eh. Lahat naka-move on na, ikaw hindi pa eh. No? Baka mamaya akala mo season pa eh. Lord, inaantay ko matapos na yung season ko, matapos na yung season ko. Sabi nga, ulitin ko, sabi ng Lord naman sa'yo, ikaw lumabas. Hindi na season yan. Tapos na yung summer, naka-winter jacket ka pa, naka-windbreaker ka pa. Kailangan mo nang lumayas, kailangan mo nang umalis. And I believe that if we are now trapped with that cycle, the only way for us to be free, katulad ng mga Israelites, is to have a deliverer. To turn to God. Amen. Para yung mga kasalanan natin ay mawala at magkaroon talaga ng change of mindset. Di ba? Sabi nga ng Acts chapter 3, no? Kunin ko yung verse na to kasi kanina binabasa ko nga ito. No? Sabi ng Acts chapter 3, tignan nyo, repent, turn to God, so that your sins may be wiped out. Sa ibang translation yan, blotted out. That times of refreshing may come from the Lord. So gusto nyo bang maranasan yung times of refreshing? Yung times of freedom? O sabi ni Apostle Paul, magsisi kayo. Ang context nito is that yung pinagaling ni Peter and John, naalala nyo? Si Luke pala nagsulat nito. Nung pinagaling ni Peter and John, yung lumpo na nasa Beautiful Gate, di ba? Na nagsasaya-saya siya at question siya ng mga Pharisees. Ang sabi nila Peter and John, hindi, si Jesus Christ na resurrected, siya ang nagpagaling sa taong ito, magsisi na kayo. Yun yung sinasabi nila. At you turn to God so that your sins also, by God's grace, will be wiped out, para naman magkaroon kayo ng times of refreshing kasi nasa cycle na kayo of the cycle of being under the covenant of the law. Kailangan nyo nang lumaya dyan so that your sins will be wiped out. Believe in the resurrected Jesus Christ. Ano sabi ni Peter and John? Repent. Magsisi na kayo. At kapag sinabi ng Lord na mag-repent, hindi niya sinasabi mag-apologize ka. Ang repentance, hindi ibig sabihin yan mag-apologize. Na nag-apologize na ako kay Lord, repentance na. What he's trying to say is change your mindset. Get out of that cycle. Kumbaga pag sinasabi ng Lord na repent, ang sinasabi ni Lord sa atin, i-acknowledge mo yung mali mo at i-acknowledge mo ring tama si Lord. Change of mindset. Amen? Change of mindset and you will experience the true freedom. Amen? So far hanggang dun pa lang Amen? Na kailangan nating lumaya because ang kagandahan naman, si Satan, wala namang bagong tricks yan. Yung mga tricks ni Satan, same old yan. Kaya wala tayong dapat na takot sa kanya kasi una sa lahat, pinagtagumpayan na yun ng ating Panginoon, di ba? Kaya alam ko na pwede nating i-claim at lakaran yung freedom na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Lagay nyo nga sa chat, repent. Ano ibig sabihin ng repentance? Hindi porket Lord, apologize, sorry, nagrepent na tayo. Hindi, ang tunay na repentance, i-acknowledge mong mali ka, tama si Lord. At ibig sabihin nun, magbago tayo ng kaisipan na hindi natin gawin yung alam nating offending at mali sa harapan ng Panginoon, kundi gawin natin yung gusto ng Panginoon. And it will require what? Freedom, change of mindset. It will require what? Recognizing the sovereignty of the Lord in your life, na makita mo na ang Diyos ang totoo. So, yung ginagamit ni Satan mula pa kay Adam and Eve hanggang sa ngayon, iba lang ang forma niya pero pare-parehong tricks yan. He's using the same old stuff sa mga anak ng Diyos. And most of the time, unfortunately, kasama naman ako dyan minsan, we always fall for it. We fail. Bumabagsak pa rin tayo with that same strategy. Kaya maraming Christians ngayon talaga, alam niyo, dumadaming Christians Mapapansin niyo naman sa Pilipinas, di ba?
Ang dami ng Christians. Nung panahon ko, nung nag-youth pastor ako, ang pagiging Christian, kabado yan eh. Kaway-kaway po sa lahat ng mga kasabayan ko dyan. Kabado yan yung dati. Pag ikaw naging Christian, tinutokso ka. Praise the Lord ka. Ngayon, sa dami siguro ng mga influential people na naging Christian, parang naging in demand na. Kaya naman ngayon, lahat na lang gusto maging Christian. Ay, ako Christian din ako kasi si Piolo Pascual, Christian. Christian din ako kasi o si Gary Valenciano ay Christian. Yung mga ganyan, di ba? May ganun tayong thinking. Pero unfortunately, praise the Lord, maraming naliligtas. Pero hindi lahat lumalaya Amen. So we have to, what do you think about this mga kapatid? What do you think? Kasi hindi tayo magiging epektibo pag nakatali talaga tayo Amen. So ano susi? Repentance, di ba? Change of mindset, sabi nga ni Joy, para you will experience true freedom. Sabi ni Nilo, wake up message. Yes, kailangan talaga magising tayo. Baka iniisip natin, season to, antay ka ng antay ng season. Lord, kailan mo ba gagawin? Kailan mo ba bibigay? Kailan mo ba yung ganyan? Pero sabi ng Lord, hindi, wag mo antayin. Ikaw ang mag-decision to get out of that cycle. At magugulat tayo sa blessing ng Panginoon. Kasi hindi tayo magiging kagamit-gamit. Meron pa ako isang message nito cycles and patterns naman. Although nakafocus yun sa cycles, at hindi ko na-differentiate itong seasons and cycle. Pero, di ba, nabanggit ko dun sa isang message na meron na yan sa YouTube, yung cycles and pattern na. Kung maalala niyo ang ating Panginoong Hesus, nung pumasok siya sa Jerusalem, 5 days before He was about to be crucified, di ba? 5 araw bago siya i-crucify. Ang sabi niya dun sa disciple, pumunta kayo dun sa town, tapos may makikita kayong donkey. Kalagan nyo, tanggalin nyo sa pagkakatali yung donkey. Okay? At dalhin nyo rito. Pag tinanong kayo kung kanino galing yung sino nag-utos na yung donkey ay kuhanin, sabihin nyo, Rabbi wants it or Rabbi wants to use it. Parang ganon, kung tama pagkaalala ko. Alam nyo ba kung sa panahon natin mangyayari ngayon yan? That's something na pwede mo ikakulong. Kasi ang donkey is like Mercedes-Benz nung time nila. Yun ang mode of transportation. So imagine niyo, sabi ng Lord, pumunta ka dun sa garahe ng kumpare mo. Kuhanin mo yung susi, itakas mo. Pag tinanong ka, sabihin mo si Lord gustong gamitin. O di ba? Baka sa ano ka? Sa ano ba tawag? Bagansya aabutin mo. Di ba? Kulong ka. Amen? Pero sinunod nila, tinanggal nila sa tali. Amen? At yung donkey na yon ang naghatid kay Jesus papasok ng Jerusalem. Amen? So, kung hindi kinalagan yung tali, hindi magagamit. Because God cannot use the untied donkey. Kapag tali ka, kapag ikaw ay trapped, kapag ikaw ay nasa trap ng cycle, hindi ka magiging epektibo, hindi ka makakalayo, hindi ka magiging skyscraper. Nakakagalaw ka, but you are not moving forward. You are moving around. So, napakahalaga nun. Kaya nga, di ba sa scripture, hindi sinabi na, okay, you have bitterness, get use of your bitterness. Season yan. Get use of your rage, your anger. Sabi ng Bible, di ba, get rid. Iba yung get use saka get rid. Madalas natin kasi, yung pinapatanggal ng Lord, kinakasanayan natin. Sabi ng Bible, get rid of the bitterness, of the rage, of the anger, of the harsh words, of the slander. Nasa Bible yan Pero tayo, anong ginagawa natin? We are trying to get used. Imbis na get rid, get used. Nakakasanayan natin yung pride. Nakakasanayan natin yung greed, yung lack of self-control, yung rebellion, yung short-tempered, yung pagmumura, yung lust, yung gambling, yung mga ganyan. Sabi ng Lord, hindi ko sinabing get used, get rid. Tanggalin niyo yan. Yung lahat ng addiction. Kaya sabi ko nga sa Lord, thank you kasi talagang tinutulungan mo kaming lumago sa aming mga pananampalataya. Amen? So I hope that this message help you in so many ways. Kung may mga questions kayo at may mga additional kayo dun sa mga sinabi ko, just let me know. Amen? And I will try to save this. And kung hindi nyo nasimulan, you watch it again because this is really a message that trying to work on. Maybe you can share your thought about this kasi seasons, we are commanded to live in the season that we are in. Prepare, adapt, get used to it. Pero sa cycle, pinapalayas tayo. Unhealthy cycle, pinapalayas tayo ng Lord. So, hallelujah, praise the Lord. I just want to get out of get this out of my chest, para mas maintindihan natin. Sige, let me know your thoughts. I'm gonna read your comments, okay? Okay. Sabi ni Nilo, to be honest, Pastor, lahat ng message nyo para sa akin na i-receive. Si Lord ang bahala dyan, Praise the Lord. Amen.
May blatter ka na pagkatapos, sabi ni Kuya Obe. Okay, sa donkey to, no? Oo nga naman, pag kinuha mo yung donkey, may blatter ka na. Sige, lagay nyo po sa comment section yung questions nila. Kung may mga questions kayo, we'll try to answer. At pag may nag-question, kaya nyo sagutin nyo rin sa comment section. Kung wala naman, matulog na tayo, di ba? Madali akong kausap, kayo naman, no? Okay, so sabi ni Cherish, this message comes from the Holy Spirit. Hindi ko siya masisingit nitong February kasi meron tayong bagong season, pero hopefully in very soon lagay natin to sa mga archives natin para in the future magamit natin, no? Pero wag kayo maingay, kaya nga dito ako sa YouTube nag-live para at least hindi marami masyado nakarinig, no? Para pag na-preach natin siya, medyo hindi pa alam ng iba. Okay. So, praise the Lord. So, does that make sense? I don't know. Does that make sense? I don't know. Parang para sa akin kasi parang, ewan ko, parang ang big deal nung word na yun sa akin din. Parang you can really expound on that thought na binigay ng Lord. So, everything that gives you, I guess this is limitation, is Satan's trap. Possibly, no, na posibleng yung mga napagdadaanan natin is actually a trap. Anyway, so ba't kayo nagahaha? Pastor, may ibang topic lang. Ask ko lang po kung kailan po mag-start yung Preachers Academy. Tiyo, napunta tayo sa announcement. No, okay, sige. Kung interested po kayo, meron akong gagawing bagong batch ng Preachers Academy. Para lang po ito sa mga gustong i-improve ang kanilang preaching. Hindi skills ng pagtayo sa stage o alam mo yun, skills ng pagiging articulate, yung mga ganyan. Wala tayong alam dyan, no? Pero at least yung mga knowledge that we've learned about rightly dividing the Word of God or interpreting the Scripture based on its context and possibly background, historical context, yung mga ganyan, maybe I could help, no? Ng konti. So, if you are interested, meron na tayong gagawing Preachers Academy. Pasensya na wala ng image na yung pa-flash, no? Kasi nga, biglaan naman to. Wala naman sa plano to. Okay? Na Preachers Academy, March 3, March 10, March 17, and 24. Please try nga, check nyo nga uli sa calendar ko, Friday ba yun? Kasi, hindi ako sure. Kasi, basta alam ko Friday yan dapat eh. So, kung hindi man Friday yung 3, 4. Kung hindi man 3, 2. Basta yung Friday. Lahat ng Friday ng March 3, 10, 17, and 24. Online po yun, via Zoom. So, pwede po kayong mag-join, no? In the next few days, bisitahin nyo lang po yung page ko kasi ilalagay po natin yung formal announcement noon with the link kung paano ho kayo makakapag-register. At yung link ang mag-aano kung paano ho kayo makakapag-avail ng slot kasi limited slots lang po ito. May mga certain number of people lang tayong nire-reach. Pag na-reach natin yun, wala na po, hindi na. Libre pa naman yan sa mga taga-Gia, Kamanaba, and Monumento. So, talagang medyo mabilis mauubos yung slot. But anyway, kung interested po kayo, via Zoom po yan. Usually, kada session, 2 hours. So, kung interested kayo, may mga questions kayo, pwede kayo mag-send ng message sa Facebook page ko para masagot natin. Or gusto nyo na kagad magpa-register right now kasi pwede na kayo magpa-register. Pero soft lang kasi announcement ko kaya hindi pa masyadong naano sa marami. Pero kung interested kayo. Tsaka gusto ko may simula kasi nung ginagawa natin Preachers Academy. Syempre may mga natututunan tayo along the way. Hopefully may add natin, no? Dito sa bagong batch ng Preachers Academy. But kung interested po kayo, kahit hindi po kayo preacher every Sunday, kung kayo man ay nagpipreach sa link sa small group ninyo or sa mga devotion ninyo sa mga ministries or talagang parang mayroon lang kayong passion and you feel cold. Mahirap lang you feel cold kasi minsan nakala mo tinawag ka pero hindi talaga. Pero parang mayroon kang nagkakaroon ka ng sense of passion in studying and delivering the Word of God. Both are difficult. Kung interested po kayo dyan, pwede kayong mag-register. No? O kaya gusto nyo na talaga madagdagan yung knowledge nyo about the Bible, di ba? So, baka po makatulong sa inyo. Hindi po libre, syempre, may bayad po yun na 1,000 pesos, no? Para sa hindi part ng aming community dito sa Gia Kamanaba. Pero, I'm gonna assure you that 1,000 pesos is going to be worth it, which will also go for the expansion of the ministry.
Pero at the same time, hindi lang siya worth it kasi you will fall in love with your Bible all over again. Yun yung pinaka-importante. No? So, kung interested po kayo dyan, message kayo sa page or magsabi lang po kayo sa, o magantay po kayo ng mga announcement sa Facebook natin. So, magpa-register na po kayo. Okay? So, there you go. O, tama, March 3 nga. Okay, so, praise the Lord. Meron ba mga nandito na nakatina ng Preachers Academy? Hindi ko lang alam. Pa-shoutout na lang po, Kuya Jerry. Okay, si Dayan. Hi po. Hi, Dayan. Hi, Daiza. Magpaparegister na ako this time. Bakit po dati hindi kayo nakaregister siguro? Okay. Welcome naman po, outsider. Opo, hindi naman po kayo tinuturing na outsider, no? Pero kung hindi po kayo part ng aming church at meron po kayong sariling church, welcome po kayo. Actually, dahil via Zoom yan, kahit saan part po kayo ng mundo, technically, pwede ho kayo, basta may internet, no? Pwede ho kayong manood. So, pwede ho kayong mag-participate. So, ang kagandahan po niyan kasi mas interactive ng konti compare kapag normal seminar or normal webinar. So, I guess for the past 2 batches that we've been doing this globally, about 500 people na natulungan natin. So, at least 500 preachers yun, di ba? So, glory to God. So, this is going to be amazing, no? And exciting din. Ako din excited ako to reconnect with you all para po dito sa ating Preachers Academy. So, any questions? Bukod po sa announcements, baka may questions kayo dyan. And kung wala na, matulog. 11:30 na pala, matulog na tayo. Okay, pero I'm going to save these notes, no? Yung mga napag-usapan natin today. Hopefully, in God's perfect timing, ma-deliver natin ito at maging isang buong mensahe. Kasi malayo-layo pa, parang wala pa sa kalahati. Pero yung idea naman masyadong broad naman yung idea. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwedeng maging series ito. But Jeric, hi po, blessed night po sa inyo. And John Aldrin Lagarde. Sige po, maraming salamat po uli sa inyo. And thank you for listening and thank you for being with us today. I hope that this message have been helpful to you. In some ways, di nyo naman ako tinulungan. Parang wala naman yata kayong sinuggest dito na gagawin. Okay, pero anyway, I'm gonna read the comment anyway. Baka kasi hindi ko lang nabasa. Pero maraming salamat po. And I hope that next time, no, will be joining with us again. Join us again. And if you haven't already, please subscribe to this YouTube channel at hopefully makapag-upload tayo ng mas marami pang content dito sa YouTube channel natin. Okay? God bless guys. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng sobra, umaapaw pa at hindi ko kayo makaranas ng anumang kasakitan, no? At ingatan kayo ng Panginoon at kung kayo ay may sakit, pagalingin po kayo ng Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain kayo ng Lord. God bless you.